Ipinatutupad na ang pataas pasahe sa LRT1 ngayong araw. At yan nga po mga kapuso ngayon. Yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po yung Dr. Santos Avenue Station. Ayan. At yung mga nakikita nyo mga tao na yan, yung mga sumasakay dito sa estasyon na ito. Sumasakay at bumababa, karamihan ho dyan mga papunta ng Cavite. No? At sa pagtataas mo ng pasahe ngayong araw nito, 55 pesos na po ang biyahe na end-to-end o dulo sa dulo-dulo. Yan po ay mula dito sa Dr. Santos Avenue Station hanggang sa Fernando Po Jr. o Quezon City o kaya naman po ay pabalik. 52 pesos naman ang end-to-end na biyahe kung may stored value ticket o beep cards. Tutol po ang ilang grupo sa fare hike pero ayon po sa Department of Transportation at Malacanang, matagal nang ipinagpaliban ang taas singil. Maaaring maapektuhan na raw ang operasyon ng LRT1 kung hindi pa ito ipatutupad. Dati na rin sinabi ng Light Rail Manila Corporation, ang pribadong kumpanyang nagpapatakbo ng LRT1 na isang beses pa lang silang nagtaas ng pasahe simula nang makuha nila ang kontrata noong 2014. Ngayon, alamin natin ang pulso, ang damdamin ng ating mga kababayan na sumasakay dito sa LRT1. Ito si Mama. Good morning po. Ma'am, araw-araw ba kayo sumasakay Yes dito? po, araw-araw. Ano masasabi nyo, starting today, medyo may kaunting taas sa singil sa pasahe? Ayun nga po, regarding po sa pagtaas ng pamasahe sa ating mga mamayang Pilipino, LRT, opo, malaking epekto sa ating mga commuters, lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino, no, na ito yung number 1 na transportation namin. Opo. So ano nyo? Meron ba kayong, anong biyahe nyo everyday? Ano po, SM, UN. UN. Opo. Tapos na kayo umuwi? Dito po sa Parañaque. Sa Parañaque. Opo. So dito kayo talaga sumasakay. Yes, ay, ano nyo? Meron ba kayong panawagan sa gobyerno kaugnay nito? Sana po na tulungan kami sa mga subsidy, no, regarding sa pagtaas ng mga pamasahe, lalo na itong LRT na pero number 1. Pero convenient pa sa inyo ang pagsakay sa LRT? Opo, sobrang convenient po kasi mabilis po yung transportation namin. Lalo na po kung hindi po kami nagko-commute, no, na sa mga FX, sa mga jeep, or sa mga buses. Kasi ang laki po talaga ng nasisave namin. At saka kahit papaano, so kahit medyo may taas, sasakay pa rin tayo? Opo, totoo po. Kahit papaano, kasi gusto rin po namin makauwi ng maaga para sa pamilya namin. Thank you, ma'am. Pangalan niyo po? Miss Mary Jane Kalahi po. Ma'am Mary Jane. Thank you po. Salamat po. Ayan, so yun, yung mga nakikita niyo kasi dito tumatawid, yan yung mga pasahero na sasakay dyan sa LRT1 na Dr. Santos Station. Ito, kuya, papasok ka na ba? Opo, papasok na po ng school. Ano pangalan mo? Mar Ellis po. Sumasakay ka everyday? Opo. Ano masasabi mo doon sa pataas sa pasahe? Bilang estudyanteng commuter po, para sa akin po mas mahirap po yung dagdag taas presyo po ng pamasahe ng LRT dahil dagdag expenses po ito, lalo na ngayon mataas po yung mga bilihin. Pero kung mas ikagaganda naman po ito ng servisyo ng LRT, mas okay naman po. Okay din na rin, okay na rin. Ano ba sa'yo? Malaking ginhawa ba sa'yo na nag-LRT ka kaysa mag-commute ka sa jeep, ganon? Opo, kasi nalilesen po yung traffic, mas napapabilis po yung biyahe, papasok po ng school. So kahit may taas, sasakay ka pa rin? Opo naman po. Ano panawagan mo? May panawagan ka ba sa gobyerno kaugnay nito? Yung sa serbisyo lang po kasi po minsan siksikan, mas mahirap po. Mas mahirap pong sumakay sa LRT. Oo. Bakit? Siksikan po, tas minsan mainit pa. Ibig sabihin maraming pasahero? Sobra po, lalo paghapon. Okay, thank you. Ayan. Yan po ang damdamin, sentimiento po ng mga kababayan natin na sumasakay po dito sa LRT1 at siyempre sabi nga ho nila medyo siyempre dagdag gasto para sa kanila pero sabi naman nila mas convenient pa rin at kahit may pagtaas sa pasahe sasakay pa rin sila dahil malaki ho yung natitipid nila sa oras kapag ito yung ginagamit nilang mode of transportation papunta sa kanilang mga pupuntahan, eskwelahan man yan o kung saan man mas mabilis pa rin ang kanilang biyahe. Mula po rito sa Dr. Santos Avenue Station dito po sa Sucat, Parañaque, back to studio po tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.